Hello guys, magandang araw. So, ito na naman tayo ngayon. Gagawa tayo ng video. Ang video na gagawin natin ngayon ay kung paano mapigilan na manakawan tayo sa ating bahay. No? Kasi marami akong nakita sa Facebook na nilooban sila ng bahay, mga cellphones nawawala, mga motor nawawala. So, dami talagang magnanakaw. So, ang video na gagawin natin ngayon kung paano natin mapigilan na manakawan tayo sa ating bahay. So, ito lang guys, oh. Ito lang ang device na gagamitin natin, no? So, nabili ko ito sa Lazada, 211 ang price nito plus 100 plus na delivery fee niya. So, mga 300 plus ang mababayaran mo dito. So, ito lang, no? At ito, meron pang isa. So ano ito? Sirin. Ito ang pangpigil natin sa para hindi tayo manakawan, no, sa ating bahay. So ito, ang main purpose nito talaga ay pang-ilaw ito, no? Ito ang tinatawag na motion detector switch. Motion detector switch. So, ginagamit ito sa mga, pwede itong gamitin sa mga CR natin, comfort room, para hindi ka na magpipindot ng switch. Pagpasok mo, iilaw agad, tapos paglabas mo, kusa siyang mag-switch off. So, ito, pwede itong gamitin. Pero may iba pang magagamitan ito. Ito ang paglagay natin ng siren, no? Alarm. Ito ang tinatawag na security alarm system para sa ating bahay, para mapigilan natin ang pagnanakaw. So mas maganda pang ito sa kisa doon sa CCTV, no? Kaya ang CCTV, nakawan ka muna bago mo ito malaman. Pero ito, balak pa lang nilang magnakaw, pero malalaman mo na agad sa pamagitan itong siren horn, no? So kung paano ito gagawin, panoorin nyo lang ang video ito. So, ito na siya, no? Itatry muna natin dito sa ilaw. Maglagay tayo ng ilaw kasi may lagayan siya, may sakit, may ano siya, may sakit. So, lagyan natin ng ilaw kung paano siya magagana, no? So, yan. Tapos, dinagdagan natin ng wire para isaksak natin dito sa outlet, no? May outlet ako dito sa tabi ko, 220 volts. Extension na outlet. So ilagay natin dito, isaksak natin para makita natin kung paano siya gagana. Yan. Tapos lagyan natin ng motion kasi motion ito, itong kamay ko, ganon-ganon ko dyan, milaw siya, no? Ay, layo natin ng konti. Ganon-ganon ko dyan, milaw siya. So, hayaan natin. Hanggang mag-switch off siya. Ayan, nag-switch off na siya. So, pailawin natin ulit. Gagawa tayo ng motion. No? Kita nyo, active masyado, no? Pag may tao. So, tingnan natin, galaw-galawin natin yung kamay natin ng habang gumagalaw yan, hindi yan mag-switch off. Yan. Habang may presence, ibig sabihin habang may presence of human o may human presence dyan sa loob, hindi yan mag-switch off, hindi yan mamamatay, no? So, ayan. Ialis natin ang kamay natin. Mga 10 seconds or 5 seconds, 10 seconds, mag-switch off na yan. Ayan, 10 seconds. Switch off yan. So, try natin ulit. Ayan, no? So, ganun ka-effective. Ngayon, ang gagawin naman natin, yung ilaw, i-convert natin para maging alarm siya. Para maging alarm. So, tatanggalin muna natin dito sa saksak niya. Yan. Tapos, i-convert natin ito siren. Simple lang ang gagawin natin guys. Kailangan tayo dito. Makabili kayo nito mga 300 plus itong siren. Kaya lang ito, dual tone ito. Nabili ko ito sa Shopee. Mapansin nyo, tatlong wire
no? Meron siyang tatlong wire kasi dual tone ito. Pero kung makabili kayo ng single tone, ang wire dito na lalabas dito mula sa loob, color black and red. Basta kulay itim at saka kulay pula ang lalabas. So may polarity ito, no? Ito yung ang kulay pula niya ay yun ang positive at yung kulay black yun ang negative. So ito yung positive niya, no? Na nilagyan ko lang, no? Ginaganon ko lang. So ang gagawin natin ay ganito. Itong socket niya or ano ba tawag dito, receptacle, no? Itong receptacle, lagyan natin ng male socket, no? Ito yung male socket, no? Panglagay natin dito, lagay natin dito yung male socket. Tapos ang gagawin natin, nangangailangan tayo ng 12 volts na power supply kasi yun ang yung input nito is 220 volts. So habang ang siren ay nangangailangan lang siya, no? Ito yung ano ng siren, no? 20 watts niya DC 12 volts. So 12 volts lang ang kailangan niyang kuryente. So kailangan gumamit tayo ng power supply. Ito ito ang power supply natin, 12 volts. So ito yung supply, no? Power supply niya. 12 volts ito. So ang gagawin natin dito, itong power supply, sa sinasabi, tulad ng sinabi ko kanina, ito yung positive, no? So itong kulay pula, ito yung positive, at saka itong isa itim, itim. So dito natin ilagay ang positive. Tapos itong negative, dito natin ilagay. Yan. So ito na, no? Nasaksak na natin yung input ng power supply, tapos ang output ng power supply nakabit na rin natin doon dito sa siren. So ito pala ang input sa power supply natin. Mali pala, hindi pala ito yung input sa power supply. Input pala dito sa device natin, sa motion detector switch. So ito yung input natin sa power supply. Ito yung isaksak natin dito sa male socket. Tapos ito, no? Kita nyo, ito yung input para sa motion detector switch natin. So dito natin isaksak sa 220 volts. No? Saksak natin. Ayan. No. So try natin. Tumunog siya, guys. So napansin niya ko kaya nandito ako sa tabi niya. Ngayon gagawa tayo ng motion. Again, try natin ulit. Ayan, guys. So kita nyo, tumunog. Malakas yung tunog niya kasi siren eh. So ito, guys, ito yung pakita ko sa inyo. Ito yung motion sensor niya. So kung may mga bagay kayo na gusto nyo protektahan, kung may mga motor kayo, iharap lang niyo itong sensor niya sa motor. Kasi pag may taong nalalapit dyan sa motor niyo, tutunog ito. So mapansin nyo, habang ginagalaw-galaw ko yung kamay ko, no? So hindi nagsiswitch off ito. So ito ang napansin ko, na habang
meron pang presence of human sa napipian na si sense niya, hindi ito hinto sa pagtunog. So yun ang nakakaganda dito, no? So ito lang iharap mo, pero paalala lang na kung maglagay kayo nito, huwag nyo i-an doon yun sa flooring nyo kasi madetect niya kahit aso o pusa, madetect niya, tutunog ito. Kailangan sa level ng tao, no? I-estimate nyo lang na sa level ng tao, no? Ilagay nyo. Hindi yung ganun nyo, iyuko nyo sa flooring. So guys, i-testing natin, no? Para makita natin ang effectivity nito, kung gaano ito ka-sensitive. So doon tayo sa labas, may motor ako doon. So ilagay ko ito doon para makita nyo kung gagana ba. So sige guys, lipat tayo sa labas. So ito yung outlet na pagsaksakan ko sa aking device. Kita nyo? Sinisit up ko na guys. Sinisit up ko, tapos dito ko isaksak yung device. Ayan guys, nasit up ko na ha. Kunyari, bubuksan ko yung pinto dyan sa harap. Tapos kunyari, nanakawin ko yung motor. Tapos dito ko dadaan sa likod. Tapos bubuksan ko yung pinto dyan. At tingnan natin kung tutunog ba. Ayan, kita nyo guys ha, gaano ka-effective. Pag bukas ko pa lang, tutunog na siya agad. So, ito talaga ang magagamit natin bilang pamproteksyon natin sa ating mga bahay. Pwede, mga kwarto nyo natin, pwede natin lagyan ng isa, bawat kwarto, o kung nasan yung mga mahalagang bagay na gusto natin proteksyonan. So, ito lang ang ilalagay natin, no? Kung sakaling may mga portion sa bahay nyo na kung sa tingin nyo medyo may posibilidad na yung mga possibility na entry point sa mga bahay ninyo, pwede nyong lagyan niyan para maproteksyonan na pag mayroong taong pamasok, tutunog agad, so maalarma agad kayo, no? So yan pala akong nalimutan guys. So turo ko sa inyo. So ipakita ko sa inyo dito, meron dito sa papunta dito sa left side, yun ang para gusto nyong maikli lang yung tunog niya. Ito ano lang ito, mga 10 seconds lang itong duration niya, kasi pag ilagay nyo dito sa maximum niya 5 minutes, medyo mahaba-haba ang pagtunog niya. So, yun. At dito naman sa kabilang parte niya, so dito yung adjustment niya sa distance, no? Ang maximum distance niya is
7 meters yung maximum. Pwede mong i-adjust mga 5 meters, pwede mong i-adjust basta maximum 7 meters. Ito inilagay ko ito sa maximum, no, 7 meters. Kaya kung malayo pa, ma-detect na niya. So, ito lang guys, sana'y nagustuhan yung video nito. Video ito, sana'y mag-subscribe kayo, no. So, ano lang, sa Lazada, no? Sa Lazada meron ito. No? Ang pangalan nitong device nito is motion detector switch. Wala ito sa Shopee, wala ako nakita nito sa Shopee. No? Ang nakita ko sa Shopee, ito lang, oh. Ito lang ang nakita ko sa Shopee. Kaya lang pag ito ang gagamitin mo, mangangailangan ka pa ng other additional electronic components, no? Kagaya nito. Ito yung circuit diagram ng motion security alarm or motion detector switch. Ito. Idagdag mo dito para mabuo mo itong device na ito. So at ito ang nagawa ko noon, dati mga more than 10 years ago na ginamit ko ito kasi ninakawan kami ng manok noon, mga 14 heads manok, ubos lahat, ninakaw. Tapos doon ako nagsimula na mag-research sa internet kung ano ang mga bagay na makapagbigay natin ng protection mula sa mga magnanakaw. So ito ang nakita ko, no? So ginawa ko ito, inasimbol ko. Bumili ako ng mga electronic parts, tapos itong nagawa ko, no? Pero kaya lang medyo luma na ito kasi matagal na hindi nagamit. So, bumili na lang ako ng bago sa Lazada. So, effective ito. Nung nanakawan kami, ubos sa lahat ng manok namin. Tapos, mga ilang buwan lang, bumalik ulit yung magnanakaw. Pero sa pagbalik na, hindi na sila nagtagumpay. Kasi, malakas kasi ang tunog ng siren, no? Pag tunog ng siren, doon namin nakita, hindi sila nagtagumpay. Tumakbo sila, no? Tumakbo sila, hindi sila nagtagumpay. So, ganon ito ka-effective kasi nasubukan na namin ito. So, gumawa ako ng bago ngayon. Ito nang gagamitin ko. Ito nang ginagamit ko. Order pa ako nito sa Lazada para makapagdagdag pa ako ng ilalagay ko dito sa bahay namin. So ito lang, no. Salamat guys sa papanood. Sana ay magustuhan nyo. Subscribe naman kayo para malaman nyo mga susunod ko pa mga videos. So ito lang, no, mga electronics. Marami ako mga electronic circuit dito nga gusto ko pang gawin. Kaya lang ito lang ang nauna, no? Nauna kong ginawa. Sige.